kapatid, kaibigan, isang mapayapang pagbati po sa inyo. Nawa sa pagbati ko pong ito o sa mga sandaling ito ay nasa mabuti kayong kalagayan sa kabila po ng pinagdadaanan ng sanlibutan o nating mga tao dahil po sa dulot na rin po ng pandemya. Hiningi ko po sa Panginoon Diyos at minabuti ko po at pinahintulot naman po niya na muli akong magbahagi ng kanyang banal na salita upang sa kabila ng lahat ay patuloy tayong makagawa ng mga bagay na makapagbibigay kalaguran sa Kanya kahit man lang po sa patuloy na pagbabahagi ng Kanyang salita o ng Kanyang mga salita ng ating pong may kapal. Mga kapatid, sa mga sandaling ito, humigit kumulang sa pagkakaalam ko po, sa inyo po ay halos alam nyo na po ang nasa banal na kasulatan, ano po. Pero sa pagkakataong ito, tunghayan po ninyo o buksan po ninyo ang inyong banal na kasulatan sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 3, talata 31 hanggang ika-35. Po. John 1, 3, 31 to 35. Ang mula sa langit. Ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinatutuhanan niya ang kanyang nakita at narinig. Ngunit walang maniwala sa kanyang patotoo. Ang naniniwala sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na tapat ang Diyos, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos, at walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Minamahal ng Ama ang anak at ibinigay sa kanya ang kapamahalaan ng lahat ng bagay. Ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Mga kapatid, ito po ang mabuting balita na atin pong pagsasaluhan. Doon po natin na maghahango ang lahat. Ano po? Sa inyo pong mga nanonood o nakikinig sa mga sandaling itong sambahan ko po. Ako po buo yung sambahayan ng mapagpalang kamay ng ating Panginoon. To be honest po, nalulungkot po ako sa mga nakikita ko alam ko maging kayo man. Kapag tinitignan natin yung newsfeed natin, puro na lang condolences, kandila, at kung ano yung mga nakikita natin. Dahil na rin po sa pandemic, dati-dati hindi naman, okay, nandiyan yung mga natural death na mga sinasabi, no? Ganun pa man, bilang tao, ay hindi rin natin maiwasan na mabahala tayo sa mga nangyayari sa kasalukuyan, sa mga nakikita natin. Okay po, aminin man po natin o hindi, nagiging abala tayo sa ating mga trabaho, kung ano man yung pinagkakaabalan natin. Aminin man po natin o hindi, sasabihin natin sa ating sarili, okay na yan. Okay lang yan. Para bang yung kasabihan natin, kung isasalin natin sa wikang Ingles, okay, enjoy to the fullest. Anyway, tomorrow we die. Mga ganun katwiran ba? Basta gawin natin yung mga pagpapasaya sa atin, ganun tayong lahat ng mga tao. Na kaya sa binasa natin ngayon, na salita ng ating Panginoon Diyos na mula sa Kanya. Sino sa palagay ninyo o sa palagay natin sa ngayon
ang nagtatanong o sa pamamagitan ng ating kaisipan na ibinigay niya sa atin, paningin, pandinig, sino sa palagay natin sa atin sa ngayon ang siyang pilit na tinitignan at pinakikinggan ang mensahe ng Panginoon Diyos? Sana lahat tayo. Dito sa lupa, isang tuwirang pananalita, ano po? Lahat na nakikita natin sa lupa, pati ang katawang lupa, ay may iiwan dito sa lupa. Madali nating sabihin, palagi nating sinasabi, bukang bibig natin palagi. Wala tayong madadala, yun ang mga hugot na tinatawag. Pagdating natin, wala tayong madadala, gunong-gunon. Liliwanagin lang po ng Panginoon Diyos para sa ating lahat. Uulitin po, para sa kapakanan po nating lahat. Lahat po ng nakikita natin, maging ang mga katawan natin, ay may iwan po sa lupa. Kayamanan, katawan, o katawang lupa. Ano madadala natin? Pag nilisan natin ng pansamantala nating katawang ito, ano madadala natin? Ano ang babalik sa ating poong may kapal? Hindi po ba ang buhay o ang hininga o ang espiritu na ibinigay niyo sa atin? At higit sa lahat ang ating kaluluwa. Sa mga nangyayari ngayon, alam ko, karamihan sa atin, maski sa sarili kong bayan, dyan sa Pilipinas, maging ang bansang pinagmulan ko dyan sa atin, nakalulungkot. Pero ano po ba talaga ang tunay at ibig ipahiwatig sa atin ng poong may kapal o ng Panginoon Diyos para sa ating lahat? Ano po ba ang mabuti nating gawin? Suriin po natin ating mga sarili. Magsimula po tayo, ibinasa po natin kanina, ang mula sa langit, ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa tagalupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Alam ko pong narinig nyo na po sa panimula. Pati katawang lupa, lahat ng ari-arian natin dito, lahat ng pinagkakaabalahan natin dito, may iwan sa lupa. Ang tanging haharap lamang pag dumating na yung takdang panahon na bawiin na hiram nating buhay ay ang espiritu o ang buhay o ang hininga na ibinigay niya sa atin. At sa sandaling bumalik man tayo sa Kanya at humarap man tayo sa Kanya kung sakasakaling tatanungin niya tayo. Joseph, ano ang nagawa mo sa buhay na ibinigay ko sa iyo o ipinahiram? Ganoon din po nawa ang tanong nyo sa inyong mga sarili. Ngayon po, maging malawak po tayo ngayon. Ang tanong po ng mga pangunahing tanong sa mga sandaling ito, ano po ba, kagaya na nabanggit natin kanina, ang mabuti at nararapat gawin ng bawat isa? Sa pagbabasa po ninyo, alam ko pong may kanya-kanya kayong banal na kasulatan, nasasaad po sa Aklat ng Pahayag ang puot ng Diyos. Napakabait ng Diyos. Nung una, dahil sa kasamaan ng tao, ano ginawa niya? Nilipol niya ang tao dahil sa sobrang sama na. Subalit pumili siya ng mga matuwid o ng matuwid sa pangunguna ni Noe. 10 ng kanyang mga pamilya, kasambahay, at pati mga hayop na dinala niya. Alam niyo na po yung kwentong yan. 40 araw at 40 gabi. Napakabait po ng Diyos. Tinupad niya yung pangarap niya. Ay yung
tinupad niya po yung pangako niya. Hindi ko na muling lilipulin ang sanlibutan sa pamamagitan ng baha. Imagine, 40 days and 40 nights, pinaulan niya. Hanggat nakikita niyo ang bagari, totoo po yan. Pero ano naman tong sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo sa Ebanghelyo ni San Mateo? Matutunghayan niyo rin po na may mararanasan ng sanlibutan o ang sangkatauhan na hindi pa naranasan mula ng likhain ng sanlibutan. Ano yun? Alam niyo na kung ano yun. Alam na natin kung ano yun. Buong mundo na. May mararanasan ang tao na hindi pa naranasan mula ng likhain ng sanlibutan. At kung hindi pa iikli ng panahon, walang matitira. Subalit dahil sa kanyang mga hinirang, ay paiikli niya ang panahon. Mga kapatid, ang panawagang ito ay mula po sa itaas para sa ating lahat. Mula po sa itaas. Ngayon, sa pagpapalawak po, samot dalangin po na sa tuwing magbabahagi po ako, si Brother Joseph, ay nagmimistula po akong isang instrumento. Lahat po tayo. Nawa. Upang iparating sa ating lahat kung ano ba ang dapat, lalo na po sa nalalapit na halalan. Maganda po. Sooner or later, makakita kayo ng mga anghel na naglipa na sa kalsada. Anghel. Anghel na mga, kayo na po ang magsalita o anong klaseng anghel. Bigay dito, bigay doon. Dahil bigay dito, bigay doon, dahil malapit na po ang halalan. Ang isa pa pong pinakikita sa akin ng Panginoon Diyos, kapag binubuksan ko po ito, balita. Sa palagay po ba natin, kayo na po mismo bilang Kristiyano, ano man ang relihiyon ninyo, kayo man o Muslim man, sa palagay niyo po ba yung ating amang nasa langit nalulugod sa kanyang nakikita, sa kanyang mga narinig na mga salita? Lalo na yung walang pagandahin man ang pananalita, pero kung ang nilalaman naman noon ay paninira sa kapwa, sa palagay niyo ba nakapagbibigay ng kaluguran yon sa ating pong may kapal? Ano po ang sinasabi ng ating Panginoon? Lalo na po ngayon, sa upcoming election. Sa Matthew 12:16. Sa Matthew 12:36 to 37. Correction po. Matthew 12:36 to 37. Nawa, wag po natin kaliligtaan to. Sinasabi ko sa inyo sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat salitang walang kabuluhang sinabi niya. Sapagkat ikaw ay pawalang sala o parurusahan batay sa iyong mga salita. Diyan, pag nakakalungkot po. Pag nagbubukas ako, balita sa Pilipinas, balita sa ibang wala. O hindi mo makita yung sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo, yung 10 kautusan na ibinigay ni Moises at ginawang 2 ng ating Panginoon, mahalin mo ang kapwa mo gaya ng iyong sarili. Ibig sabihin yung pagiging makatao, una sa lahat. Kayo na po mismo ang sumagot. Nakikita ba natin yun? Yung pagmamahal natin sa ating kapwa?
O ginagawa lamang po natin to, kagaya rin po ng sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo na pag-ingatan ninyo na huwag pakitang tao lamang ang iyong paggawa o paggawa ng kabutihan. Sapagkat kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong gantimpalang matatamo buhat sa inyong amang nasa langit. Yung mga mapag-imbabaw. At yung tungkol po sa pananalita, ang nakakalungkot pa po, ang iba humahawak din po ng banal na kasulatan. Kinakasangkapan pa po ang banal na kasulatan. Nakakalungkot po. Ano po sa palagay ninyo ang itsura ng ating ng Panginoon Diyos kapag nakikita niya ang tao na gumagawa ng gunon? Hirap na hirap magpakatao, hahawak ng banal na kasulatan, sasabihin, makadiyos ako. Sa pagpapakatao, hirap na tayo. Yung Diyos na hindi natin nakikita, sasabihin natin, I love you, God. Gasgas na to. Samantalang yung kapatid na nakikita natin, hindi natin kaya mahalin. Sa halip, tinatapakan pa natin, sinisiraan natin. Nakakalungkot, pero yun ang katotohanan. Lalo na sa nalalapit na halalan. Magsimula po tayo sa ating mga sarili, suriin po natin ang ating mga sarili. Nanawa, ang dalangin natin Panginoon Diyos, turo niyo po sa amin, kagaya ng tinuro niya sa atin, na panalangin. Ama namin, sambahin ang pangalan mo. Doon pa lang po tayo, yung sinabi niya, Ama namin, sambahin ang pangalan mo. Mapasa amin nawa ang kaharian mo. Sinasamba ba natin talaga siya? Dahil kinakailangan natin siyang sambahin sa espiritu at katotohanan? Anong sabi niya? Yung sa 2, na utos ni Moises ng 3, na 10, na ginawa niyang 2. Ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng sa iyong sarili. At higit sa lahat, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at kaluluwa. Nagagawa ba natin yan? Paano natin siya sasambahin? Doon na nga lang sa pagiging makatao, nahihirapan pa tayo. Mga kapatid, dumidilim na ang sanlibutan. Nananawagan na sa atin ang Panginoon Diyos. Tuluyan na nating talikuran ang ating mga kalikuan. Ingatan natin na makapagbitaw tayo dahil ang pinagmumula ng kasalanan sa isip, salita at sa gawa. Huwag na nating kasangkapanin pati banal na kasulatan. Maliwanag ang sinasabi niya dyan. Saan na naman natin matatagpuan yon? Lagi na lang bang ganun? Memorization na lang ba? Samantalang kung nasa atin ang ating Panginoong Hesukristo, alam natin ko ano ang sinasabi niya. Lalo na sa mga humahawak ng banal na kasulatan. Subalit taliwas sa paningin ng Diyos. Hindi po sa paningin ko. Dahil ayoko pong humatol. No finger pointing. Dahil lahat po tayo makasalanan. Ano sinasabi niya? Hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay papasok sa karya ng langit. Kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po ako, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng kababalaghan sa inyong pangalan. Ano sabi ng ating Panginoon? Lumayo kayo sa akin mga mapaggawa ng masama. Hindi ko kayo kakilala. Mga kapatid, ang mensahe pong ito sa atin ng ating Panginoon Diyos, sa atin pong lahat, ano po? Wala pong pinipili para po sa ating lahat. Nawa,
bago pa mahuli ang lahat, kagaya na nakasaad sa Aklat ng Pahayag, Kabanata 3, 2-3. Gumising ka at pasiglahin mo mga bagay na nalalalabi pa sa iyo bago tuluyang mamatay. Hindi ba isang napakagandang paalaala sa atin yun, yung salitang yun? Nakakatakot kung iisipin natin, nakakatakot. Pero yun po ang totoo. Gumising ka at pasiglahin mo mga bagay na nalalabi sa iyo. Nakikita ko kung hindi paganap ang mga nagawa mo sa paningin ng aking Diyos. Alalahanin mo kung paano mong tinanggap ang mga aral na iyong narinig. Isagawa mo ang mga iyon. Pagsisihan mo't talikdan ng iyong kasamaan. Kung hindi ka gigising, paririyan akong gaya ng magnanakaw. Hindi mo malalaman ang aking pagdating. Mga kapatid, nangungusap na po sa atin ng Panginoon Diyos. Imulat po natin, hilingin natin sa Kanya na bigyan niya tayo ng paningin na makita natin ang dapat nating makita. Bigyan niya tayo ng dinig, ng tahinga na makakaunawa ng lubusan. Okay, natural po yan na kailangan nating magtrabaho para sa ating kakainin, para sa katawang ito. Pero kagaya po sa panimula, ano po? Lahat ng nakikita natin dito, pati katawang lupa, ay para sa lupa. Paghandaan po nawa natin ang para sa langit. Ang tanong sa atin, ano ang ginagawa natin sa ngayon? Mga kapatid, isa lamang po ang kinakailangan natin gawin. Ang pinakamabuti. Ang sumunod sa kalooban ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Sa panahong ito, may mga nagsasabi sa akin dito sa bansang kinaroroonan ko, end of the world na raw. Katapusan na. Sabi naman ng ilan, hindi pa daw. Ano sa palagay ninyo? Darating pa raw si Jesus. Darating si Jesus, totoo nakasaad. Pero kapatid, matagal nang kumakatok sa ating puso ang ating Panginoong Hesukristo. Nasa atin po kung pagbubuksan natin. Tulad na lang po ito ng talinghaga niya na pinahiram niya ng salapi. Tapos nagalit siya sa bandang huli dahil yung binigay sa kanya, ibinaon niya sa ilalim ng lupa. Sa halip na ilagak niya sa bangko upang kumita, hindi kagaya ng mga nauna na nagdoble pa, natuwa ang Panginoon. Mabuting alipin. Pero doon sa huli na ginawa niya, na hinayaan niya lang at ibinaon niya sa ilalim ng lupa dahil natatakot siya sa Panginoon, dahil lang sabi niya, mahigpit daw siya o malupit. Ano ibig sabihin sa atin nun? Hahayaan ba natin na ang katawang lupa natin ay ilalagay sa huling hantungan na wala tayong nagagawa? Maraming nagtatanong sa inyo ngayon, paano ang paggawa? Paano ang paggawa? Paano ako gagawa? Mga kapatid, hindi naman po tayo ipinanganak kahapon. Yun nagsabi po na ako ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Wala makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Siya po ang kinakailangan natin tanggapin sa buhay natin. Siya po ang kinakailangan natin sundan. Sundin. Siya ang kinakailangan maghari sa atin. Hindi ko na po kinakailangan humingi ng pasensya. Hindi po tayo maililigtas ng alinmang relihiyon, kundi ng ating Panginoong Hesukristo lamang. Tuwirang pong pananalita.
Gumising na po tayo bago pa mahuli ang lahat. Sa totoo po, nalulungkot ako sa mga nakikita ko. Pagbukas ko, pag andito ako sa bahay, kikita ko puro kandila, puro pakikiramay, kabi-kabila. Walang pinipiling edad. Kaya bilang pangwakas po mga kapatid, bilang pangwakas pong panawagan sa ating lahat ng ating poong may kapal, pagsisihan na po natin ng lubusan at talikdan ang ating kasamaan. At magbalik na po tayo ng loob. Magbalik loob na po tayo ng tuluyan. Yun po ang magagawa natin. Bago pa po mahuli ang lahat. Gawin po nating inspirasyon yung pinapasabi niya sa atin o yung sinasabi niya sa atin na lahat ng nakikita natin sa lupa. Any kinds of possession. Gaano ka man kaganda, gaano ka man kalakas, sa lupa pa rin ito maiiwan. At ang babalik sa Kanya, yun na nga po. Ang tanging madadala natin, nawa, marami tayong nagawa para sa Kanya. At sa tahanang walang hanggan, ay tatanggapin natin yung gantimpalang nakalaan para sa atin. Dahil sa paggawa natin sa Kanya at sa paggawa natin ng kaluguran para sa Kanya at nagawa natin pangitiin ang kalangitan. Mga kapatid, alam po ng Diyos, ng Panginoong Diyos ang ginagawa niya. Samot dalangin ko lamang po, nawa, kasama ko kayo. Nahaplusin niya na ang lahat. At sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na itigil na ang pandemyang ito. Lalong-lalo na kapag namula tayo sa katotohanan at naging tunay tayong makatao, mapagmahal sa kapwa. Yung pagmamahal natin sa ating kapwa at higit sa lahat sa ating Panginoon Diyos. Kapag nagawa po natin yun, walang dahilan upang hindi ibalik o kahabagan tayo ng ating Panginoon Diyos sa mga nangyayari sa kasalukuyan. Samot dalangin ko po, nasaan man po kayo naroon, haplusin po kayong lahat ng patnubay ng ating Panginoon Diyos kasama ng Espiritu Santo. Hanggang sa muli po. Amen.